Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nanindigan ng National Security Council na hindi kailanman bubuwagin ng pamahalaan ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tagumpay ng task force upang sugpuin ang mga aktibidad ng CPP-NPA-NDF. Binigyang diin ni Malaya ang mga programa at operasyon ng NTF-ELCAC upang mapahina ang puwersa ng mga rebelde at tuluyang masugpo ang terorismo sa bansa. Matatandaang ipinanawagan ng isang partido ang tuluyang pagbuwag sa NTF-ELCAC. The President made it clear today that he will never abolish the NTF-ELCAC. The President, as chairman of the NTF-ELCAC himself, recognizes the success of the task force in decimating the terroristic activities of the CPP-NPA-NDF. And if I may quote the President this morning, I'm encouraged by the reports. Our efforts are bearing fruit. We have to continue. It has been successful and we need to continue to invest in its success. Pinatawa ng 6 na buwang preventive suspension without pay ng Office of the Ombudsman si incumbent Marikina City Mayor Marcy Teodoro at 18 iba pang kawani ng lungsod dahil sa maling paggamit umano ng PhilHealth funds. Base sa reklamo, ginamit umano ni Teodoro ang 130 million pesos sa pondo ng PhilHealth na walang kinalaman sa kalusugan na labag sa Universal Healthcare Act. Nagpasalamat naman ang petitioner na si Professor Sofronio Dulay sa resolusyon ng Ombudsman dahil hindi umano naging pikit mata ang gobyerno. Hiling niya sana ay maibalik ang pera sa PhilHealth dahil malinaw umano na ginamit lang raw ito sa iba pang problema at lakad ni Teodoro at ng iba pang opisyal ng LGU sa Vietnam. Samantala, naglabas naman ng pahayag si Teodoro at sinabing pamumulitika lamang ito sa kanya. Nananatili pa rin umano siyang kandidato at tuloy ang pagtakbo niya para sa halalan. Para sa kalusugan ng mamamayan to, hindi naman to tungkol sa politika. Samantalang ang dami nangangailangan ng health services sa Marikina, wala nang gamot sa mga barangay. Samantala, alamin natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, gikasuhan of murder ang sospek sa netabong pagpatay sa 62 anyos nga retired si Ferrer netong Marso 15 ning tuiga sa Buhangin, Davao City. Sumala kang Police Captain Hazel Caballero Tuazon ang tigpamaba sa Davao City Police Office nga posibleng kasuko ang gibati sa helper nga si alias Totong. Hinungdan sa pagpatay sa iyang amo. Posibleng planado sab sumala pa sa kapulisan ang krimen tungod adunay nakitang notes ang mga investigador. Mikapat ngadto sa 50,000 pesos ang gikawat sa suspect apil ang usa ka cellphone. Kinumduman nga pasado alas 4 sa kadlawon napalgan nga nagbuyod ang biktima sulod sa iyang kwarto nga adunay dinunggaban sa liog o gibilin pa ang kutsilyo nga gigamit sa krimen. Giturn over na sa Zamboanga City LGU ang 78 ka mga transfer of certificates of title kun TCT ngadto sa Department of Transportation kun DOTR natong Marso 22 ning tuiga kinialang sa New Zamboanga International Airport Development Project. Gamiton ang maong mga land titles aron nga maplastar ang pagtukod sa runway strip grading ug sa passenger terminal building sa Zamboanga Airport. Sa karon kapin 70% na nga natapos ang Airport Development Project sa Zamboanga nga target humanon sa bulan sa Hulyo ning tuiga. Ang mong Airport Development Project nagpakita sumala pa sa pagpaningkamot sa lokal ug nasyonal nga kagamhanan nga matabangan ang ekonomiya ug turismo sa Zamboanga City. Subay na sab sa mandato ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga ihatag ang labing maayong serbisyo alang sa tanang Filipino commuters.